Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga puto. Ano man ang kasalanan ko? Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo mga ka-U3 sa ating regular episode. And well, naiintindihan ko po na napakataas po ng emosyon sa mga panahon po na ito. We are shooting this video on March 12, 2025 and malamang po ay alam niyo na po yan na ang Pangulong Duterte po ay inaresto ng International Criminal Court at ito po ay patungkol sa naging madugo niya na war on drugs. And this is perceived to be as a crime against humanity, mga ka-U3. Nako, napakainit dahil nga sinasabi na it is politically motivated dahil hindi na po naging maganda ang relationship ng pamilya Duterte at pamilya Marcos at considered na nga po na political enemy ng mga Marcoses, ano po, at least ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Duterte, kahit sinasabi po nila na may bahid po ito ng politika. Tandaan po, noong 2019, kung di po ako nagkakamali, ay hindi na po tayo member ng ICC. Ayan yung mga legal issues po dyan na pwede nating mapag-usapan after this video. Pero, ang atin pong pag-uusapan sa video na ito mga ka-U3, ang ating reaction video ngayon ay patungkol sa huling speech ni Pangulong Duterte bago po siya arestuhin. I think this was shot 2 days ago sa Wan Chai, Hong Kong. Ayan. Ito pong pagkakataon na mag-speech po si ex-President Duterte is sa PDP laban po yata na campaign sortie. So we'll be listening and giving a reaction mga ka-U3 sa last video nga po ni Pangulong Duterte. Doon natin titingnan sa aspekto ng public speaking. So, sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Kaunting paalala lang po, wala po akong kinaaniban po na political group, na political organization. I'll just be giving my fair po na reaction dito po sa ating video as non-partisan, ayan, non-biased na Pilipino. So, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Ito na. Mga mahal kong kababayan, tayo po ay tumayo. Atin pong salubungin ang pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte! Hapon ho sa inyong lahat. Alam niyo, I do not know if you still believe in me. Pero nakatingin ako sa inyo. Ano ko?
dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga pumunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi ganoon rin ako noon. Almost 3 years sa labas ako nagtatrabaho. Well, nagtitraining para pag sa connection ko sa pagka-abogado. Kaya OFW, yan ang pinakamasarap na magkikinig ako. OFW, mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it would take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to provide opportunities na trabaho para sa lahat, then I said, napipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo. Palad natin at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon dito ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Kaya yung lahat ng kaya kayong lahat ng mga dalaga pa, ilan ba kayo? Matagal pa naman ako dito, 1 buwan pa. Pakasalan ko kayong lahat para lumigaya kayo at magkaroon ako ng maraming pera. You know, hindi lang ito sa sabihin ninyo. Hindi ako nagbubula, ha? Yung mga taga rito na tumanda na nung nakilala yung pamilya ko. Yung matanda na, yung may
karanasan sa Davao noon, alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kaming walang ama kasi abogado siya. Maano pa naman ang Pilipinas noon, ang hanap buhay nasa siyudad talaga. Ang abogado walang silbi dyan pag sa barangay. So, ganun na-experience namin ako, na ang tatay ko, iniwan kami sa lolo pati lula ko, at ang tatay ko nagtrabaho sa labas. Ganon, sa labas ng probinsya. So, damang-dama ko talaga yung buhay ninyo. Huwag na yung kalungkutan. Huwag na yung, kasi that's reality. Ginusto mo natin sa hindi, kailangan talaga maghanap buhay. So, huwag na masyado yung mga sentimental na ano. Basta dito, punta tayo dito, nagtrabaho. At nandito kami, pinsan, napasyal ako, kasama ko ang anak ko. Saan ba si Sarah o si Kitty? may anak ba ako dito sa labas? Okay, before we continue mga ka-youth, no? So early on at the outset of the ex-president's speech, kita niyo naman po yung mga ginagamit niya na technique, ano? So makikita din po natin syempre yung pagiging veteran kumbaga ni Pangulong Duterte sa pagbibigay ng mga talumpati. Well, he's 79 years old and matagal din po siya syempre na naging public servant po ng Davao. So unang technique po napansin niyo, ano? Yung pagiging relatable. Pinapakita niya yung simpatya, ano po? So sinabi niya kanina na naranasan niya rin na magtrabaho for 3 years sa labas ng bansa. So dahil po ang kanyang crowd ay mga OFW po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Hong Kong po ang isa sa mga pinakamarami po talaga na mga domestic helpers, Filipino workers, mga ka-U3 outside ng ating bansa. And I've had good experiences meeting Filipinos po in Hong Kong. At I'm also guessing may mga Hong Kong din po tayo na mga OFW na mga viewers po mula sa U3. Ayan, comment down below po ha. Going back po sa speech style ni Pangulong Duterte, so simpatya and relatability yung ginamit niya kanina. So pinapakita ni Pangulong Duterte dito na valid yung sentiments ninyo bilang mga OFW, nararamdaman ninyo na kinakailangan nyo magtrabaho. It's valid and it's something that I also felt. So tandaan po natin na magkakaroon po tayo ng konsepto po ng buy-in sa isang speaker. Magkakaroon tayo ng commitment na pakinggan kapag feeling po natin ay una may value yung nagsasalita, meron tayong makukuha ang bagong impormasyon, or pangalawa, yung nagsasalita is likable, something that we may like because he is an authority or he also has the same mindset as we have. So, next po dyan na tool na ginamit ni Pangulong Duterte, ang kanyang humor. Ang kanyang joke po patungkol sa mga single ladies na nandyan na papakasalan niya lahat-lahat. Kasi sinabi niya na he will be staying there for 30 days. Tandaan po interesting po sa akin yan dahil if it is true na initially po ang plano is magstay siya ng 30 days sa Hong Kong, so most likely it is in a way to evade yung ICC na warrant of arrest. Pero alam po natin sa kasalukuyan na sitwasyon na umuwi po si Pangulong Duterte instead of staying in Hong Kong to quote-unquote hide, if that's really the intention. Tuwang-tuwa yung kabayan natin. Sobra naman yung 5. Pagkaalam ko 2. Saan ba pamilya ko? Wala pa, sir. Wala pa si Inday na nakausap. Okay na.
Ang importante dyan si Inday kasi Inday yung politiko eh. So, mabutit naman. Nauna na. So, anong pag-usapan natin? May pera kayo ibigay? Basket 10 Hong Kong dollars lang. Walang makina ko kitain dito. Sunod punta ko dito, magministro na ako. Kasi pagtapos ng usapan natin, give tayo lahat. Well, ang problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi na kasing bigat noon. You know, you'll have to be patient with government. It is not at all times maganda. Minsan ang gobyerno may kapalpakan. Ang akin lang, well, of course, kasi from the outside na ako, na makikita ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao, ng Kongreso, na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan, not only dito sa Hong Kong but all over the world, Filipinos who work there because they have to. So, ang akin, nagpapasalamat ako, ang una-una, yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na yung mga anak natin makapag-aral ng husto. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako'y raw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo, bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higain ko na lang sa inyo,
total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento. Katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Anong hawak mo, ex-president? Akin. Kaya bakit? Tumahimik ba ang bayan natin kung Pilipinos, hold up dito, hold up. Wala nang ginawa ini. Tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, pumapatayan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. And so, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko, law. So, but, guro sa trabaho, saka alam mo sa gabi, diyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. At diyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Kita nyo naman, no, how serious and grave the topic was, yung patungkol daw po sa killings, dahil dito tinatalakay na nga po yung mga kaso daw, patong-patong na kaso po laban sa kanya, and then suddenly, maipapasok po siya na joke patungkol naman po sa mga babae. Signature style po talaga ng humor ni Pangulong Duterte. And tandaan po natin mga ka-U3, it makes things a little bit lighter. Hindi ganun ka seryoso yung dating mo sa mga tao. It keeps them entertained and it makes them focus more on what you are saying, mga ka-U3. And interestingly, naging seryoso nga yung topic niya patungkol sa mga cases na fina-file sa kanya and allegedly yung pag-label sa kanya na pumapatay ito ng tao, pagiging berdugo. Pero makikita mo rin po sa kanya po paraan ng pag-communicate. Sinasabi niya na wala tayong magagawa. Parang ganun talaga yun. Parang that's our fate. So I always find this interesting patungkol po kay Pangulong Duterte on how he faces the music, kumbaga, and he further tells the audience na kung meron man akong kasalanan, sabi niya na meron akong kasalanan, I'm doing it not for myself, not for my family, but for you, for your children. Pero syempre po mga ka-U3, malaking porsyento din po kasi ng mga Pilipino, even, through SWS survey pa man po, na more than 75 or 76% ng mga Pilipino ang naniniwala na may mga abuso po kasing nangyayari. Pero the next question there would be, how can you attribute that to the president? Ano ang magiging pruweba mo, direct evidence na si Pangulong Duterte nga ang may pakana ng mga namatay, parang siya ba talaga ang chief instigator? So yan po yung mga issues po na kinakailangang sagutin dyan. Kasi on the other hand, may mga panakanakang namang mga PNP officials, mga kapulisan na nabigyan din po ng punishment dahil po sa mga sinasabi po na quote-unquote extrajudicial killings, mga ka-U3. So this is quite tricky kasi kung titinan nyo rin po ang paraan po ng pagsasalita ni Pangulong Duterte, very hardball, very direct, and very obscene actually din po, and quite vulgar. So yan po yung mga win-away po natin na issues. Sino man nakita ninyo maganda sa araw? Nakita? Sa araw. Yung nagtatrabaho, patay, nagdala ng basket, namamalinggi. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas mga anghel, gising na.
Ang mga demonyong putang inatulog na. Hindi, ano na tayo? Seriously now. No, our country is not yet that well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob kasi sa labas mga Pilipino rin naghihintay doon. So sino may-ari itong mahinang klase? Siguro contribute lang tayo. Gawa natin third floor for exclusive use. Para every Saturday makita-kita tayo. Maraming mag-uwi dyan, buntis na. Yung mga dalaga. Mahirap kayo walang ano. Hindi ako mag-survive ng buhay na walang dito pa. Nandiyan ba asawa ko? Well, you know, ganito yan. We were not really ordered, but maybe it was a form of an order. But ang dumating sa atin ay request from the Hong Kong authorities that we avoid talking about politics. Ako wala naman akong no plans to talk about politics. It's too early. I will talk about it sa Pilipinas. Doon na lang kayo makinig. I'm not trying to na kayo you vote for I leave it up to you to decide for your own kung ano talaga ang mabuti para sa bayan. Pero kung ano kayo, if you have to listen to some advice, maybe you can consider the advice ng former president. An advice that is only good for the country. I am not talking about any candidate, but the interest of the Philippines. So, but meron akong mga kaibigan na nandito. Grupo kami dumating. I happen to promise my... Saan nga yung... Wala pang asawa ko. Wala Ito si Hanelet kasi ang asawa ko overseas worker niya. Yung asawa ko ngayon, yung una kong asawa, wag na yun. Nanay ni Inda yun. Medyo problema tayo. Alam mo yung nanay ba ni Inday? Oh, yung mistisa. Tisayan.
Tapos nakita ko yan sa aeroplano, stewardess eh. So, pag ano ko, hinanap ko kung saan yung bahay. Doon sa Monteverde, doon sa Davao. Pasok ako sa mga bahay-bahay doon, nakita ko ang gaga. Nagalaba. Sabi ko, ba't maganda ito ah. Tapos sa hagdanan ako sa kabilang, sabi ko, Miss, labandera ka? Ewan ko kung sino taga Davao dito. Yung hagdanan nila may nung nahalata ng nanay si Puring. Mother-in-law ko, inilipat yung aso doon sa hagdanan. Tangina, hindi ako makaakyat. Kaya, hiningi mo eh. Ano lang yan yung, anong tawag yan, pukpok sa Bisaya. Balutin mo ng karne, tapon mo doon. Pako? Ano ba? 2 araw, ang aso nila Dalawang araw na ako na. Tangina mo. Nung namatay, kasi yung nanay ni Elizabeth may puesto sa bangkiruhan. Bangkiruhan. Mga damit. Kaya, yun. Ito naman si Elizabeth. Mahaba ng istorya. Pero basta tinanan ko. Dinala ko sa Digos. Kasi nung na high school ako, nag-abot ako ng Digos. 7 years ako sa high school eh. May graduate school na doon. Umabot talaga ako ng Digos, putang ina. Doon na ako nag-graduate. Sa bagay, sa totoo lang ha, hindi ako nangyayabang. Nothing to be proud of. Nothing to... Alam ba ninyo, ang presidente ninyo, 7 years high school. Oh, taga Davao, alam mo ka alam. Tignan mo ako, sinong mahusay sa lahat? Kasi nag-aral ako ng matagal sa high school talaga. Tinapos ko ng 7 years para ma-master ko yung buhay. Ngayon, noon magpunta ako dito, magpunta kami ng pamilya, wala man kaming kilala. Ngayon, magpasok ako sa harap ninyo, mayabang na. Mga kababayan, ano bang sunod ang gagawin natin? Ano ba itong Pilipinas? Maligaya kayo o hindi? Maligaya pala ka. Sa bahay, hindi na. Yung Inday na. Yun ang maldita. Di ba sinabi ko sa inyo, sino yung mga matatanda dito, nanan? Di ba sinabi ko sa inyo, maliit pa yan si Inday? Sinabi ko na sa inyo, maldita yan, bantay kayo.
nakita nila nagbugbog ng pulis. Hindi lang yun. Hindi, yung nakita lang ninyo sa TV, maraming binugbog yan, mga driver namin, pati buang talaga yan si Inday. Pero kung yun ang masunod sa inyo, magsunod sa akin pagka maswerte kayo kung yan ang magsunod sa akin. Kasi malapit na tayo talaga sa gira. Mamili kayo ng kalaban. Hindi, mano yan si Inday. Bright, smart, pero mainit ang ulo. Hindi na ako magtagal kasi ang pinunta namin dito magpakilala naman. Sabihin ko lang yung mga pangalan, tandaan lang ninyo. Si attorney, si lawyer, Jimmy Bundok. Kaya, nandito Nasa pa. right side. Nasa right side. Then we have General Philippine Constabulary ito. PPC. General Ronald Bato de la Rosa. Hinuli ng pulis. Pulis yun, huli nila. Tapos ang sunod, patron ito. Patron ito. Yung iba may mga medalya pa. Si Christopher. Saint Christopher. Senador para. Senador Christopher. Lawrence Bongo. Ito yung si Bongo, noon po, the longest time nakikita ninyo, Mayor ako, ito yung aide ko. My first aide was a military man. Si Lieutenant, si Jimboy. Kabarkada niya namatay, tapos sabi niya kung wala pa akong kapalit, many years ago nag-volunteer siya. Sabi ko sige, pero mahusay Senator Bongo. Pero walang ito bright ito bright talaga to. Chinese ang check, magkwenta ito sa yung Mental calculation. finances namin, gano'n. Hindi na magamit ng calculator. Dito lang. Putang ako nga, 1 plus 1, 3 na. Tapos may isa to. Tayo may-ari ang mga Ilonggo, dere? Damo. Si Attorney J.V. Hinlo. Western Visayas. Well, actually, ang Western Visayas, walang representation. Wala talaga. So, baka you might Consider. think it over at magbigyan mo. Then we have Attorney Raul Lambino.
Pangasinan ka, sir, no? Ilocano to. Sino Ilocano dito? Okay, ma'am. Ang sunod si Rodante Marcoleta. Is a very decent man. Sinong iglesia dito? Kandidato natin yan, ha? Mudahan si pastor. Kibuloy mo dagan. Si Pastor Kibuloy Mayor nasa standing. So kung hindi mo siya include sa ating sunod yan standing. Puro mudahan siya. Si Pastor Kibuloy. Nandito pala. Hindi ko alam yan, ha? Honestly. Tatakbo pala. Baka naglakad ito kasi hanggang ngayon wala pa. Di ba siya yung kaharap ninyo palagi? And si Kibuloy, no? Pastor Apollo Kibuloy. Kaya siguro dito may ano, no? Jesus Christ, ano? Ayan, ina. May standee. Tingnan yung relo niya, pati yung relo ko. Pareho. At least si pastor, pag humawak siya sa dibdib niya, kaharap kayo, yung pag-ibig niya yan para sa lahat. Kami naman kung maglugod tapos nakatingin ng magandang babae. Gano'n. Pero yung mga gano'n na Lugod, hilod, no? Hilod. I am proud to meet you, mga ganon na style. Pero yung mga ganon-ganon, tapos, huwag yan. Ang sunod si Attorney Vic Rodriguez. Ito, mahusay ito. Mahusay talaga to. Galing ito ng Malacañang. Sana ito maging chief of staff pero ayawan ko. I will not elaborate. Ayaw kong magsira ng tao. Pero ito, umalis ng Malacañang because it was a matter of principle for him. So, maintindihan na ninyo. Talagang prinsipyo na tao. So, itong isa, gusto magdagdag ito ng babae sa buhay niya. Magdagdag ito ng mga 3 pa. Kulang ang sweldo nito. Si Epe sa kita mo? Basta yung magganyan-ganyan.
style bulok. Oh. Ang mali ako believe na pakilala. Tapos ibig mag-handshake. Huwag ganun muna. Hindi ka naman Diyos. Ginagawa ka lang ng... So itong parte po ng speech na ito is yung pagpapakilala na nga po ng lineup ng PDP laban mga ka-U3. So may mga familiar faces of course, no? Si Bongo, Jimmy Bondoc in a way was known to be a very staunch na Duterte supporter back in 2016. Ito naman artista si Mr. Salvador, si Ipe. Pero kung papansinin niyo po, iniiwasan po ni Pangulong Duterte na mapigay ng kumbaga pasaring laban po sa kasalukuyang gobyerno. Maybe it's following the instruction daw nga po ng Hong Kong po na law enforcement na huwag daw gawing political yung magiging speech o magiging event mga ka-U3 ano po. And like what I mentioned, I think this was done sa congregation po siguro ng KOJC dahil nakikita ko rin dito sa kanilang parang podium ano, sa rostrum nila na may Jesus Christ logo. So yan po of course yung church po ni Pastor Apollo Quiboloy. Ano. But going back, ito po si Pangulong Duterte doing his job, getting the attention of the audience, making it relatable, introducing the lineup of PDP laban candidates. Ibahin mo. Ibahin mo na yung style mo. Bulok na yan. Tapos may idagdag kami, kung sakali lang. Total makatulong ito. Ibig sabihin, kung sumubra kami sa numero 8, but taga Davao kasi ito. At hindi naman namin mapigilan kung tumakbo. Nandito, hindi ko naman hiyain. So, isasali ko na lang rin baka. Doktor ito. Pero ang balita ko, mga 8 na pasyente niya namatay na. Dr. Mata, di ba? Si Dr. Mata yata. Either mali yung medisina binigay niya o pinatay niya kasi ayaw magbayad. Dr. Mata. Marites. Kumpiyansa kayo niya. Sa totoo lang sa lahat na mahiya lang ako sa lahat na binasa ko, at least 2 lang ang 3 ang medyo matino dito. Ang hindi ko talaga masiguro itong si Bongo. Hindi, mababait ito sila lahat. I mean, mga kapatid, I will not, hindi ako ng mukha. Makapal na mukha. Time na. Ikaw yung manager dito? Ito yung mag-protocol mayor na si Robin Padilla sa Dibit Urban. 20 minutes.
Buntis ka? Binabasa niya yung message. Hindi naman. Surat mo uli. Highly spontaneous, unwritten. But I'll be very upfront with you mga ka-U3. Lalong-lalo na po kapag medyo seryoso po yung topic po na gusto nyong i-express, no? Kung kayo po ay may mga public speaking po na pagkakataon or talking to a large group of people. I would really recommend na meron po kayong outline at least ng inyo pong speech, no? Meron pong iba na ginagawa nila. Meron po silang tinatawag na manuscript. Kumbaga, lahat po ng sasabihin to the dot, talagang nakasulat po doon sa kanila pong manuscript. Pero may mga style din po kasi ng spontaneous po, mga impromptu din po ng mga speeches. So yan po, kinakailangan ng mabilis na pag-iisip. Dapat quick thinking po talaga dyan. At sa edad ni Pangulong Duterte, it's always still fascinating. Pero tandaan po natin na pag kayo po ay nasa strict po na event, kinakailangan nyo ring maging time conscious mga ka-youth. Kaya nga, in a way, dyan po nakakatulong yung pagiging structured ng isang speech. Dahil you are sure of the things that you have to convey na hindi mo makakalimutan. Kasi ang tendency din po kasi pag naging spontaneous po kayo sa isa pong speech is makakalimutan nyo yung mga important things at pwede rin po kayong mag-insert ng mga detalye na hindi na kinakailangan sabihin pa or unnecessary na fluff, kumbaga. Yan po ang term natin sa English. But going back, it has been his style sa Bisaya po, bugoy, bugoy-bugoy. Yan, ibig sabihin po niya yung pagka parang naughty, parang loko-loko, yan, na style po ng humor. So yun po talaga ang signature style ni Pangulong Duterte. But anyway, still, he is introducing, the other candidates nga po ng kanyang lineup. Kala kong itong babae. Kaya ka litsi-litsi yung buhay ko. Paski ng presidente. Dahil sa babae. Kasi maraming bisita dyan sa Malacanang noon. Tapos may makita ako babae na maganda. Unahin mo yun. Bakit magreklamo mo? Pinabuntisan ako ng gwardya mo sa tangina. Dito tayo sa party list. Si Harold Duterte. Alam mo, I have not hindi ko na nakilala itong nandito ba? Hindi ko talaga nakilala ito. Si Brian Lim ang representative. Ang nandito si second nominee, si Brian Lim. So, may dalawang injector dito. Go pati Lim. Dito na lang kayo magtakbo sa Hong Kong. Sige. Then pangatlo si Johnny Toleran. Walang sinabi, o walang binatbat, o wala. Bakit? Wala siyang pamasahe? Takbo-takbo ganyan lang yung mga takbo-takbo tapos walang pera. Ano pa ba? Ano pa ba ang seriously now? Ano pa ba ang dapat ninyong malaman? Well, one is that we're trying really to improve the governance of the country to help. Lalo na kayo who are here working
sending the remittances, the money, to make your family stronger. I would encourage you to, number one, pray to God that you will persevere. Hindi naman tiis, pero yung mag-persevere ka sa trabaho ninyo. Kasi pag ako, kung hindi na mayor, mag-apply na rin ako dito sa Hong Kong. Hindi man ako maghiya magtrabaho ng bagahe, kaya wala makilala sa akin. Just pray to God and rest assured that we are doing everything we can to really improve our country. Well, anyway, kung hindi ko kayo maano, mayang gabi sa may plaza ba dito? Mag-upo lang ako doon, isa-isa lang. Hindi sabay kasi, hindi kaya. Istorya tayo ng problema natin sa buhay. Ano ba problema ninyo? Ano problema ninyo? Pera, malamang. Hindi ako nagbibiro ha, hindi ako nagpapatawa. Kayong may mga asawa, keep your faith in the marriage. Huwag kayong magbitaw dyan sa temptation na you're here to help your family and do it. Do not waste it in some other things na activities that would destroy the family and destroy you. Ang akin dito, punta lang ako from time to time, pero kung kailangan talaga ninyo, hindi ako nagbiro ha, kung kailangan talaga ninyo, if you want something brought to the attention of the authorities here in Hong Kong, whatever it is, problem, makausap natin, I am willing to do it. Malapit lang naman, it's 1 hour 30. Hong Kong and Davao City are equidistant. 1 hour 30 minutes lang rin ang so I can come. Kung huwag kayo pabigla-bigla. Huwag kayo mapabigla-bigla. Kung hindi mo kaya, sino bang yung leader ninyo? Kung hindi ninyo kaya, baski anong klase yung problema, kung hindi na ninyo kaya, tawagan ninyo ako. Kung may problema ka sa asawa ninyo, naiwan, putulin natin yung utin ng butang ito. Basta, nandyan lang ako sa Davao. Matagal ako nagserbisyo. I started as a prosecutor. I was doing trial work in court, then vice mayor for the longest time. Alam ko ang
Basta alam ko, okay na to. Yung may apologies sincere sa yung mga Pilipino na hindi nakapasok. Kindly extend to them my... Wala tayong magawa eh. Hindi talaga magkasya eh. Sige. Okay mga ka-U3, so ang atin pong napanood ay isang napaka-SPG as always na speech ni Pangulong Duterte mga ka-U3. And alam naman po natin yan na ganyan po talaga yung speaking style niya ano po. Pero honestly, I was awaiting for more political po na tirades, personal na mga political statements ni Pangulong Duterte, pero he did not do that. Siguro dahil nga po sa advice nga ng enforcement po sa Hong Kong na wag gawing political yung kanyang speech at yung whole na event. Kaya po siguro nasabi nito yung name ng event is Pasasalamat kay PRRD with OFWs. So ito po makikita natin medyo happy yung mood, pero what was really striking for me yung sinabi niya nga po kanina, I'm not sure if it is true, but he said he intends to stay there for 30 days. Siguro naisip ko po na baka plano din po talaga nila na kumbaga ipa-cool down muna yung issue po ng pag-aresto sa kanya ng ICC. O most likely natunugan na po nila yan na meron na nga pong nai-release na warrant of arrest from ICC. Kung hindi po ako nagkakamali, it was I believe issued nung March 7 pa, and yung sistema po kasi niyan is hindi nila ipapakita yung actual na document ng warrant of arrest, at they will just do this sa actual day na po no, na kumbaga na-detain na yung kanila pong hinahanap. So March 7 pa daw po pala. So we are shooting this mga ka-U3 sa kasalukuyang panahon. Si Pangulong Duterte po ay kumbaga lumipad na, and actually ang term nga ni Kitty Duterte, yung anak po ni Pangulong Duterte, is kinidnap yung kanyang papa lalo ng isang Learjet. Parte po kasi ng rules po talaga dyan is kapag naaresto na nga po ang isang tao is dapat ASAP po yan na dadalhin po sa Hague, and this is of course with the issues as to the release of a TRO sana no, from the Supreme Court. Pero what we know so far is wala namang TRO na napirmahan yung Supreme Court. Although, of course, nag-ask po ng temporary restraining order ang Senador Bato de la Rosa para po nga mapigilan, pero hindi po na-release. So, ang issue po dyan, not much ako personally on the actual merits of the criminal case if there is such, or the merits of the crimes of humanity. Ako po, ang first ko po na tinitingnan dyan kasi may mga nangyari na rin po ng mga cases po sa Hague's ICC na kung saan hindi po nag-prosper yung mga kinasuhan, quote-unquote. And isa po sa mga common po dyan na pwedeng i-raise as a legal defense yung jurisdiction ng isang korte. In a way, it makes me a little bit sad dahil I think as a Filipino citizen, dapat po ay i-try si Pangulong Duterte if ever, no, sa ating mga korte sa Pilipinas. Kasi hindi naman po yan na posible na magkaroon pa ng kumbaga kapangyarihan ang isang international or foreign court kapag ang member state naman po ay hindi na kasali, hindi na member ng ICC. And imposible po kasi yun na wala pong permiso mula po sa Pangulo ng bansa natin. And I remember Pangulong Bongbong Marcos saying before, when I think it was still the campaign period, if I'm not mistaken, na sinabi niya na he will not cooperate with the ICC. Kasi nga po, ang implication po dyan is wala bang kakayahan ang ating mga husgado, ang ating court system na tingnan, bigyan man ng karampatang parusa ang isang Filipino citizen. Pero in a way, that's the smartness, I would say, of Pangulong Bongbong Marcos, kasi syempre kapag nilagay mo sa Hague, di syempre mas maiwasan mo yung mga people power na pwedeng mangyari. Ano po, dahil sa totoo lang po, ex-President Duterte remains still a very popular na political figure. Pero I'm sure there'll be an uproar. So yan po ang kasalukuyang political climate po sa ating bansa. Kayo mga ka-U3, ano pong masasabi niyo sa current state ni Pangulong Duterte ngayon? Sa palagay niyo pa, do you agree, no, na tama lang na siya ay arestuhin o naaresto na nga, ano, tama lang ba yung ginawa ng ating gobyerno na quote-unquote pag-comply sa Interpol at pagsuko nga sa isang Filipino citizen na i-try sa ICC? O sa palagay ninyo, hindi naging legal ang ginawa at ito ay obvious na kumbaga political bullying, in a way witch hunt laban po kay ex-President Rodrigo Duterte? Ang gusto ko rin pong malaman, ano po kaya susunod na mangyayari? Ano po? Dahil hindi lang naman po sinasabi na inireklamo sa ICC ay si Pangulong Duterte, nireklamo din actually kasama rin si Mr. De La Rosa kung hindi po ako magkakamali at iba pa. So abangan natin ang susunod na kabanata mga ka-U3. Let us hear your opinions mga ka-U3. Ano po ang inyong opinion?
And as always, if you like these kinds of contents mga ka-U3, this time, hindi po religious ito po ay political po na issue dahil syempre po ito po ay napapanahon at siguro palagay ko dapat lang din natin na pag-usapan. If you like these kinds of contents, you can watch this video here, you can watch this playlist over here, subscribe po kung kayo po ay baguhan, and I'll see you guys next time. Peace, bye-bye.